Ang langit. Dami lamok. Dami kong kagat. I'm back in Japan. Ay, malamok doon sis, nilamok ako. Kasi tumayo ako na matagal doon. Tapos mamaya-maya kumakate. Kaysa yung nasa Pilipinas, wala nga akong kagat ng lamok. Meron, konti lang. Ito ang lalaki ng ng kagat. Tapos parang ayan nga yung lumolobo. Kahit gumagalaw ka, dito sa Japan, yung mga lamok, nangangagat, kakaloka, yung mga Japanese na lamok. And I'm here walking again. Nakakagigil mag-walking dahil sa ito mga dahilan. Hi, ang hirap maka-move on. Namimiss ko pa rin yung pagkain Pinoy. Nakakapagluto naman ako or nakakakain naman ako ng Philippine food dito sa Japan kasi nagluluto naman ako. And mahilig din talaga ako sa lutong bahay. Yun lang, hindi talaga mahilig sa Philippine food yung asawa ko tsaka yung mga anak ko. Minsan kumakain sila, minsan hindi. Pero mas masarap kasi kumain talaga. Kasalo ka na na-enjoy din yung pagkain Pinoy, diba? Kaya mas masarap pag sa Pilipinas kumain kasi yung linuto mo, kumpleto yung sangkap, ganon. Like yung tuyo, nakakamis, yung mga seafood, yung ginataan, yung, ayan, sardinas yung aking favorite. Tapos yung mga kakanin, yung nakakamiss yung mga kakanin, mahilig ako sa kakanin. Takaw tingin lang din ako kasi hindi nakasya sa tiyan. And wala, nag-enjoy lang din akong kumain kasama yung family. Syempre, food is life, halo-halo is life, anything. Ano bang nami-miss nyo sa Pilipinas? Comment down below. Sayang nga lang, hindi ko naabutan yung manggang hilaw na may bagoong. Yun na talaga yung gustong-gusto kong kainin. Pero nakain ko naman yung mga childhood na chichirya na kinakain ko noon. Tapos prutas, hindi nga lang lahat kasi parang hindi season that time. Pero at least nakakain ako. Sulitin na lang talagang kumain ng mga gustong kainin pag nakakauwi kami ng Pilipinas. Ganon. Pagkain. Alam niyo naman, pag lumaki tayo sa bansa, kung saan tayo lumaki na bansa, nakakamiss yung pagkain, di ba? Pilipinas. Pero kung sa, kahit Pilipina ako, pero kung sa Australia ako lumaki, siyempre hindi ko mamimiss sa Philippine food. Kaya tinuloy-tuloy. May bubuyog pa. Daldal ko walking pala tayo dahil tayo ay nag-gain. Hindi naman malala, pero para makakain ulit. Hindi naman magpapaganda eh. Andito ako, ang ganda dito eh. Ang aking favorite place. Tahimik na naman. Ang life. But it's okay. Hindi na ako malungkot. Charot. Tapos umiyak eh. Hindi malungkot. Umiyak na pala. Hindi ako nalulungkot. Hindi naman masyado. Kasi yung dito sa lugar namin, parang naging bahay ko na rin talaga. Taga rito na rin talaga ako. Kasi dito ako, nagkaroon na ng... huminga na lang. Hindi na sa nagsalita. Basta bahay ko na rin to kasi dito sa Japan. Kaya hindi ako masyado nalulungkot na... Pero siguro kung wala akong pamilya, wala akong anak, wala akong asawa dito, wala akong bahay, nandito lang ako para mag-work, talaga malungkot. Pero syempre dahil may mga anak nga ako, tsaka asawa, hindi ako ganun nalulungkot. Parang home pa rin, nasa bahay pa rin ako. Pahinga muna tayo pag may time. Ayun, nakakamiss naman syempre yung pamilya natin sa Pilipinas. Inikot ko lang kayo. Yan, update lang to. Update. Nakakamiss syempre yung pamilya sa Pilipinas. Nakakamiss sila. Pero nasanay na rin ako eh, na malayo sa amin. Pinagat ako ng malamok, nakakaloka. Namiss nila yung paa. And nasa Pilipinas pala kami, sabi, may may lindol. Hindi ko alam kung nagkalindol talaga. Basta parang malakas daw yun. Tapos ngayon naman may bagyo na paparating. Pero ilang araw na wala pa dito sa area namin. Dapat kahapon pa or 2 days ago pa dumating. Pero sabi, today yung dating. Wala naman. Yung sobrero ko. Wala pa naman yung bagyo. Hindi ko naman nihintay. Pero sa ibang area, like papunta sa may Shizuoka ba yun? Banda. Kumbaga yung mapa parang nasa Davao. Ganun. Malayo-layo pa dito sa may amin. Malakas na yung ulan doon. Yung hangin. Dito sa may amin wala pa. Hindi ko alam sa Tokyo. Parang wala naman yung update yung mga friends ko din. Kati ng nakagat na lamok. Kati natin yung mga kwak-kwak. High tide. Ang dagat. Wala, nagtago na rin sila. Ayan na isda. Ang laki. Nasaan na isa? Yung yellow. Yan yung itsura ng langit. Makulimlim-kulimlim siya. Tsaka hindi na gaano mainit. Pero summer pa rin. Mamimiss ko rin naman ang summer. Kahit ang init-init. Wala na yung may ingay. Nandito yan sila eh. Wala na. Baka kasi ulan. Ayan. Talaga naman. Kumusta naman yung uwi ko sa Pilipinas? Mas nag-enjoy naman ako. Nasulit ko kasi na-miss ko ang probinsya. Ganon. Tahimik lang din. Ganito. Araw-araw. Mainit. Pero masaya. Parang yung uwi sa Pilipinas pag mga ganito-ganito.
ganitong edad ko na ba, parang gusto ko na lang yung nasa bahay lang. Ayoko na mamasyal ko sa kung saan-saan. Enjoy ko na lang yung sa bahay, with family. Mas appreciate ko na yun kaysa mamasyal pa kung saan-saan. Pero syempre, andun yung asawa ko. Kaya parang willing siya mapunta-punta ng beach, mamasyal. Kasi siya foreigner talaga siya sa Pilipinas, di ba? Kaya ako, taga-Pilipinas naman na ako. Parang mas namimiss ko yung pagkain, yung pamilya ko. Kaya mas gusto ko yun ang sulitin sa pag-uwi ko sa Pilipinas. And after 10 years, 10 years pa, tagal pa, hindi ko pa natin alam. Syempre, mahal ang umuwi ng Pilipinas. Kailangan ng pera, pamasahe pa lang, di ba? Ilan kami. So, yun, na-enjoy ko naman. Thank you sa aking pamilya. Na-appreciate ko lahat ng time, effort. And hindi man kami buo, pero carry lang naman. Kasi syempre may mga trabaho na rin yung mga kapatid ko. Malalaki na rin. Hindi naman katulad dati na bata pa sila. Ako, may sariling pamilya na rin. Kaya busy rin sila sa buhay-buhay. Pero at least, ang importante, healthy sila. Ay, natuluan tuloy ako. Uwi na daw ako. Saturday pala today. Nag-walking-walking lang ako saglit kasi kumain ako ng tuyo. Yung aking nadala parang Pilipinas. Yung kaibigan ko sabi niya, hindi pwede magdala ng tuyo o yung mga ganun. Pwede naman na yung tuyo. Nakapagdala ako dito parang Pilipinas. Sabi kasi parang bawal na daw magdala ng ganun. Kasi diba sa rules na bago. Okay naman, nakapagdala nga ako sardinas, ganun. Baka yung mga gulay-gulay, yung hilaw na karne, ganun. Yung dry fish, ano kasi siya, yung tuyo, ano kasi dry fish naman na yun eh. Kaya pwede siguro. Tsaka sa bag ng asawa ko, linagay ko. Linagay ko sa bag ng asawa ko, hindi sa bag ko. So, pinahamak kay asawa ko. Ay! Pwede naman kasi may friend din, yung friend ko, yung friend niya, nagdala din ng tuyo. Kaya din confirm. Akala ko kasi hindi pwede kasi may kaibigan ako, madala siya umuwi sa Pilipinas. Once a year, working siya dito. Sabi niya, hindi daw pwede magdala. Sayang uwi niya, di ba? Kaya sulitin na rin yung dala-dala ng mga pagkain Pinoy na mamimiss natin pag umuwi tayo ng Pilipinas. Dahil hindi naman lagi nakaka-uwi. Ayun na, yun lang naman, update lang naman. And magtutuloy-tuloy ulit tayo sa chikahan. Daldal ko, malaglag tayo dyan. Wala nang may ingay yung mga semi or kikadas ba yun. And mag-i-spring na dito sa Japan. Ang aking boses. Kakaiba. Yan. Yung sakura tree. Namiss ko rin ang Japan. Ganito lang, tahimik. Wala halos tao. Kung gusto mo mahinga, makakapagpahinga ka talaga dito. Ganon, for short. Tara na. Teka lang, ano ko na malamig na tubig kasi ano ko. Tsaka yung may toilets. May tubig. Yan ang namiss ko dito. Sarap lagyan ng malamig na tubig yung nakagatan ng lamok. Yan. Update lang to and laban na naman tayo sa buhay. Kailangan muna natin rumakit-rakit, magtrabaho para sa susunod na uwi. Sabi gano'n. So, yun. Tapos may tao pala. Tao ba? Sarado eh. Palalaki pala to. Tanga. Palalaki pala yung napasukan ko. Natin nakakakiya. Ayan, dumaan muna tayo ng supermarket. Papakita ko lang sa inyo yung status ng stock ng bigas nila dito sa Japan. Ayan, nakita ko na ng nakaraang araw kasi nakailang beses na rin naman ako nag-grocery. So ayan, papakita ko lang sa inyo. At ito isang supermarket din nearby sa amin. And wala na talaga silang stock na bigas. Meron siguro, pero magsasabi ka, tapos bibigyan ka. Pero limited lang yung bibigay sa'yo. Hindi pwedeng lahatin mo bilhin. Ganon. So, ang mahilig sa rice dyan, ang rice is life dyan, malaking problema talaga yan. Importante rin, may pasta, may noodles, ganon, mochi, ayan, kung walang rice, tinapay, ayan. Sana soon magkaroon na rin ng bigas dahil yung amin paubos na rin and sana maging okay ang lahat, maging safety, ingat-ingat po tayo. Wala ng mga bigas. Meron naman mga ganito. Microwave lang to eh. Kunti na lang din. I'm back! Magla-lunch time na. Ayan, nag-walking lang naman tayo. Duman ako sa supermarket. Nagkakaubusan na rin pala ng bigas and tubig. Nabalitaan na ko sa kaibigan ko kahit na nasa Pilipinas pala ako dahil nga sa paglindol. Yung lindol and yung bagyo. Bago kami umuwi ng Pilipinas, nakabili naman ako ng bigas. Pero yung bigas kasi na pinibili namin sa ibang shop, mayroong bilihan lang ng bigas. Tapos ito, tapos pinapa-meal ko siya. Yan. 5 kilo namin na bigas is, 5 kilo to lagi. 1 month namin to. So, puro ito, mga 1 week na din. Mag-aanihan na naman ng bigas, kaya hintayin ko na lang. Sana may bigas na ulit. Limitado lang kasi binibenta sa supermarket. Ayan, Google Translate na lang yan. Tsaka tubig. Pero hindi naman kami kasi bumibili ng tubig. Kasi yung sa gripo namin, pwedeng inumin kasi may filter. Bumili ako ice cream para sa kids, masarap to. Para magkaubusan ng ice cream. Charot. Hindi ako mahilig sa matamis eh. Yung bumili ko kanina. And lettuce. Pakita ko lang sa aking binili.
chicken para sa aking diet, breast yan. And para may taba. Wala naman. Ay, ito pa. Ay, tubig ko pala to. Ito. Favorite ng mga anak ko, nan. Kahit lang curry. And kamares. Ayan. Namiss ko mag-vlog na nagsasalita. Hindi pala ako masyado nakapag-vlog sa Pinas. Kasi syempre, mas sinusulit ko ngayong family time or yung moment. Kunti lang, parang hindi masyadong mahaba yung vlog ko. Walang masyadong chika. Nag-voice over nga lang ako, di ba? So, ayun. Close ko ng vlog ito. And laban ulit. Para sa susunod na ingat kayo sa kung ano namang sakuna na dumating sa mundo. Ingat tayo. Kaya nagkakaubusan na nga dito, mabuti may bigas pa kami dyan. And hindi naman kami masyadong ma-rice dito sa bahay, sa gabi lang. Mostly pag lunch, udon, noodles, pasta, or sandwich. Ganun yung ginagawa ko pag lunch. Pag gabi, yun, nagre-rice talaga sila. Pero mga 1.5 cup lang naman yung kinakain nilang bigas. So, kumbaga, ito yung aming cup. Ito. Ayan. Mga isang cup, kasya na sa kanila to. Hindi naman ako masyadong nagre-rice eh. Minsan lang ako mag-rice. Siguro isang kalahating cup kasi na sa amin. Sa gabi lang talaga kami nag-rice. Minsan, sa lunchtime, pag kami lang ng mga bata. Tapos, pag may school sila, di ba, hindi sila dito nagda-lunch kasi may school lunch naman. Kaya medyo hindi kami masyadong malakas sa rice dito sa bahay. Kaya pag pupunta kayo dito, sabihin niyo sa akin para makabili muna ng rice. So, ganun. Alam naman tayo Pilipino. And ayun na nga, i-close ko na yung vlog dito. Yun lang naman, update lang naman. And yun, na-miss ko rin tong bahay namin, kahit pa paano. So yun pala yung mga anak ko. Si ate nag-ano yan, dahil kakaligo niya sa beach, di ba? Nag-sunburn o basta nagbalat yung nagbalat yung balat niya. And ngayon, okay na naman siya. May pasok na sila mga, kailan may pasok niya mga 3 days na ba? Ito na Saturday. Show your skin nga. Okay naman na yung skin niya. Si Bunso, nangitim. Sila lang yung nag-beach, ako hindi. Bye! Bye-bye, ate! Bye-bye! Bye-bye, ate, baby. Malungkot. Ganyan lang yan sila. Pagbigyan nyo na. Bye!